Driver kasi ng nakabanggang closed van ay nagtangka o manong tumakas. Si Dante Perello naka-alerto 24. Nagmistulang laro ang kotse ang puting taxi na ito matapos tumagilid at bumalandra sa gilid ng kalsada matapos mabangga ng isang closed van dakong alas 11 kagabi. Nasugatan sa kiluwang braso ang driver na si Edgar Del Rosario nang tumama sa windshield. Binabagtas niya ang Maria Clara Street sa Quezon City nang biglang sumulpot ang rumaragas ang puting closed van. Nakita ko siya ang tulin niya. So umiiwas po ako. Pagkaiwas kong ganun, binangga niya po yung petang ko. Imbis naman na huminto ang driver ng van na si Noriel Ballesteros, nagmamadali raw umalis kaya agad pumara ng taxi si Del Rosario para habulin. Sa Quezon Avenue na niya inabutan ng van na sakay pala ang isang Korean national. Itinanggi ni Ballesteros na balak niyang tumakas. Naghahanap lamang daw siya ng istasyon ng pulis para mag-report. Medyo nawala na rin ako sa sarili ko dahil sa Taranta ko, dami rin mga tao rito nakatambay. Sabi ko, hahanap ako ng pulis na pwede kong isama para dito sa aksidente. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad kung sino talaga ang may sala sa aksidente. Kalimitan nagiging cause ng accident is driver's inattentiveness. Ito po kasi intersection ito ng Mayon at Maria Clara. O well-lighted street ito, talagang bulagaan ang nangyayari. Dante Perello naka-alerto, 24. Panahon na ng La Nina, pero hindi pa rin bumabagsak ang inaasahang ulan. Ang pangamba ng Pag-asa, kapag hindi pa umulan sa loob ng 2 araw, baka daw magkaproblema na naman sa supply ng tubig. Nakatutok si Sherian Torres. Umulan man ng malakas sa mga nakalipas na araw, may bad news pa rin ang Pag-asa. As of 6 o'clock this morning, you look at this column, the deviation is zero, meaning the inflow coming in to the reservoir is equal to the outflow. Ang tubig ulang bumaha sa mga kalsada ng Metro Manila, sabi ng Pag-asa. Hindi naman daw kasi sapat para mapalitan ang mga nailabas ng tubig sa Angat Dam na pinagkukunan ng supply ng Kamay-Nilaan. At dahil pahirap ang madagdagan ang 162.73 meters level ng tubig sa Angat, pihadong magka-water shortage daw uli kapag hindi umulan sa loob ng 2 araw. It's already Wednesday, so I would surmise that all the runoff has already reached the reservoir area. And we saw no major rain event coming, so bababa na naman yung water level. Pero tuloy naman daw ang cloud seeding operations ng Department of Agriculture. Pasok na ang La Nina phenomenon ngayong Hulyo, pero wala pa rin ang inaasahang mga ulan o bagyo dahil sa climate change. Hirap na nga rin daw ang Pag-asa na tukuyin ng takbo ng isang bagyo ngayon, gaya ng ginawa ng Typhoon Bashang na dumiretso sa Kamay-Nilaan. Normally, Metro Manila is hit during the later part of September and the month of October. Never in other months of the year expect wayward typhoons in the coming months. Sa La Nina briefing kanina, ipinakita ni Dr. Esteban Godelano, isang space technology expert, ang mga lugar na posibleng maapektuhan ng La Nina. Kung ang El Nino nag-iwan daw ng 13 milyong hektarya ng tuyong lupain, ang La Nina pwede raw maglubog sa 17 milyong hektarya ng lupa sa Pilipinas. Halos 1.9 million hectares din ng lupa ang pwede magka-landslide, sabi ni Godelano. Para agad na makapaghanda, ipinamimigay na raw sa mga lokal na pamahalaan ang mga mapang ito ni Godelano. Sherian Torres, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, sa ilang lugar sa Metro Manila, may sapat ng supply ng tubig pero marumi naman. Nakatutok si Jay Tarok. Hindi problema ng pamilya ni Jill na taga-Tramo, Pasay City ang kakulangan ng tubig. Wala nga raw tigil ang tulo ng gripo nila 24 oras. Ang kaso, nitong mga nakalipas na 1 linggo, ang tubig na lumalabas sa kanilang gripo, mangitim-ngitim na. Unang araw na nakita niyong ibang kulay ng tubig niyo, anong reaksyon mo? Kadirib. Parang hindi siya pwedeng magamit. Madumi? Sobrang dumi talaga, as in, parang may lupa na siya actually. Gamit pampaligo, panlaba, pandilig at panghugas ng pinggan ang tubig ni Jill. Bagamat hindi nila ito iniinom, nagdadalawang isip sila ngayon na gamitin ito. Ginagamit niyo sa pagluto siguro? Ay, hindi din. Yun sa paglaba and then paglinis ng yan, sa floor, ganun. Nung nag-iba yung kulay, hindi niyo na ginamit? Never. Buhos-buhos? Oo, so ang ginagawa namin, tagang
yung ano na lang patulo na ng patulo. Ito rin ang inirereklamo ng kapitbahay ni Jill na si Aling Carmelita. Dekada 70 pa raw sila sa tramo, ngayon lang nila naranasan ito. Sa tingin nyo, parang madumi o malinis? Marumi na. Marumi? Bakit nyo nasabing marumi? Eh, nakitang-kita na. Yung saka lasang mapait-pait. Ang paninilaw o pangingitim ng tubig sa Pasay ay nararanasan sa ilang bahagi ng Parañaque, Pasig, Maynila at Quezon City. Ayon sa Maynilad, hindi raw dapat mabahalang kanilang water subscribers. Malaki raw ang kinalaman ng kakulungan sa supply ng tubig sa pagbabago ng kulay nito. Sa mga panahong mababa raw ang level ng tubig sa Angat Dam, asahan na raw ang pagtaas ng level ng manganese sa ating mga tubig. Nung tatandaan nyo last week, bumaba yung aming water supply. So, yung aming mga tubo, hindi yun puno. Tapos bagamat yung tubig na binobomba namin, palabas mula sa aming planta ay nasa 0.1 yung level ng manganese. Pagdating sa tubo, dumidikit ito sa tubo. Dagdag pa ng Maynilad, hanggang 0.4 milligrams per liter lamang ng manganese ang maaaring taglayin ng ating mga tubig. Kapag lumagpas na ito sa 0.4 level, baka may dalang banta na ito sa ating mga kalusugan. Kaya mahigpit daw nila itong pinababantayan. Normal ito na reaksyon ng manganese sa hangin, At kasama naman namin nag-monitor ang Department of Health at ang mga local government units ng bawat munisipalidad. At ito talagang tinetest namin kung yung presence ng manganese dun sa water supply ay fit for consumption or drinking. Makatutulong din daw ng malaki ang paglalagay ng tela sa mga labi ng gripo pansamantala para raw masala ang anumang impurities na maaaring sumama sa ating mga tubig. Kung may mga tanong, maaari raw tumawag sa Maynilad Hotline 1626. Jay Taruk, Nakatutok, 24 Oras. Binigyan ngayon ng provisional liberty si dating Marine Colonel Ariel Querubin. 4 na taon matapos siyang makulong dahil sa pagkakadawit sa tinaguriang Marine Standoff. Nakatutok si June Veneracion. Saktong alas 12 ng tanghali, lumabas sa kanyang kulungan si dating Marine Colonel Ariel Querubin. Palakarin niyo muna! Sinalubong siya ng kanyang asawang si Maria Flor. Sa bisa ng utos ni AFP Chief of Staff General Ricardo David, pinalaya ang Medal of Valor awardee. I would like to thank the AFP leadership for taking this initiative in offering the olive branch. Itinalaga bilang custodial officer ni Querubin ang kanyang kaibigan si Brigadier General Reynaldo Ordonez. Si Ordonez ang siyang may responsibilidad kay Querubin hanggang hindi pa natatapos ang kanyang kaso sa General Court Martial. Ang task ko ay to secure the person. 2 is to make sure that he attends all the yung mga court martial or mga court hearings na dapat na-attendan niya. Mula kulungan, dumiretso ang mag-asawang Querubin sa isang simbahan sa loob ng Camp Aguinaldo. Doon, naging emosyonal ang mag-asawa makarang magkumunyon. Ano pong balak ninyo ngayon, Colonel? Tuloy natin to. Tuloy natin Nakulong at nakasuhan si Querubin ng attempted mutiny matapos niyang pangunahan ang tinaguriang Marine Standoff sa Fort Bonifacio noong February 2006. Ang pandaraya o ni dating Pangulong Gloria Arroyo noong 2004 elections ang dahilan ng kanyang ginawa. Nakakulong man, kumandidatong senador si Querubin itong May elections, pero di siya pinalad. Si Querubin ang pinakahuling pinalaya sa 28 opisyal na nakulong kaugnay sa Marine Standoff. Pero hindi raw siya nagsisisi. Kung may makitang dahilan, tatayo raw muli si Querubin para labanan ng kamalian. Dati na rin nakulong si Querubin dahil sa pagsali sa 1989 coup attempt, pero nabigyan ng amnesty ni Nooy Pangulong Cory Aquino, kaya siya nakabalik sa serbisyo. I'm proud to say na I am more than a reformed man that I am when I was first incarcerated. Ang mahalaga raw sa ngayon, wala na raw siyang galit sa kanyang dibdib laban sa dating administrasyon. How can you move on kung may bitterness? No? Pero yun nga, kung minsan, naisip mo rin na dapat din na managot itong mga to kung ano man ang kasalanan nila at pagbayaran nila sa tao. Pagkatapos mananghalian kasama ang pamilya, sorpresang sinundo ni Querubin ang kanyang mga anak sa eskwelahan bandang hapon. Bahagya nga lang nagkagulo dahil hinarangan ng mga gwardya ang may mga dala ng kamera. Sa kabila nito, naging emosyonal ang naging pagtatakbo ng mag-ama. I feel happy and excited. Sabi ni Querubin, ngayon, pwede na niyang ituloy ang kanyang responsibilidad bilang ama at asawa.
June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.